Shut up! Misteryo. Nakakaantok pala para sa'yo ang klasiko. Muntik mamatay experiences. Okay. Ngayon mga repa, ay magkikwento ko sa inyo ng aking mga muntik mamatay experiences. At ikikwento ko to sa inyo para magsilbing awareness kasi dapat lagi tayo nag-iingat. Kaya wag nyong gagayahin ito, lalong-lalo na sa ating mga batang manunood. Kasi, pawang mga eksperto lang ang mga nakakagawa neto. Una kong ay yung mga panahon na nagkakarera kami ng bike at panganon, tapos mapayapa ako nakatambay dun sa duyan namin. Tapos maya-maya ay biglang dumating yung tropa ko, tapos niyaya niya ako magbike. Oy Rio, ano, tara karera? ほう、向かってくるのか。逃げずにこのディオに近づいてくるのか。近づかなきゃてめえをぶちのめせないんでな。ほうほう。 Sige, ayusin ko lang yung kadena ng bike ko. Lalagyan ko lang din ng langis. Sige, pengi din ako. At pagkatapos ko maayos yung kadena ng bike ko at malagyan yung kadena namin ng langis na kinuha ko pa sa makina pantahin ng lola ko, ay dumiretsong punta na kami sa magiging starting line ng aming karera. At yun, ay sa tapat ng bahay ko. At ang magiging finish line namin ay doon sa may tindahan, sa may kalsada. Okay. Isa. Dalawa. Tatlo! Talaga naman dalas-dali kaming dalawa sa pagpadyak. At kung sino matatalo ay manlilibre ng ice tubig. Ang pinakamasarap pa naman na pagkain o kaya naman inumin ay yung libre. Kaya kahit ice tubig lang yun ay para sa amin ay maglalasang Sprite yan, lalong-lalo na pag libre. Kaya naman hapit ako sa pagpedal nun para lang manalo. Tapos nung malapit na kami sa kalsada, ay nagready na kami lumiko sa kaliwa papunta sa may tindahan. Pero nung pagliko namin, ay may biglang bumulaga sa amin na jeep. Dame dame, dame yo, dame yo. Walang Jo, talaga naman sobrang gulat ko nun. Miski siguro si kamatayan ay nagulat ng mga panahon na yon. Buti na nga lang di ko natuluyan na liko yung manobela ko nun. Kaya nagdire-diretsong tawid lang ako ng kalsada papunta dun sa kabila. Pero yung tropa ko ay naaninag ko sa akin peripheral vision na napaliko siya sa kaliwa kasalubong ng jeep. Kabado 20 nga ako nun kasi baka na-ese kayo na yung tropa ko sa kabilang dimensyon. Pero buti na lang ay ligtas siya at hindi rin siya nahagip at nagdiretso lang siya dun sa may basurahan. Talaga namang katal kaming dalawa habang nagkwekwentuhan dun sa may tindahan sa mga nangyari. Kaya ang lesson sa story na to ay wag na wag kayo maglalaro malapit sa kalsada na merong madaming sasakyan na nadaan at ugaliin nyo din tumingin muna sa kaliwa at kanan bago tumawid. Sunod ko namang ikikwento sa inyo mga repa ay yung mga panahon na naligo kami na mga tropa ko sa ilog. Tanghalin tapat pa nga ng mga panahon na yon. Tapos pumunta kami doon nang naka-tricycle at doon sa laging pinupuntahan namin na ilog na yon ay sobrang mabato. Pero kami, pagdating namin doon, maglalakbay muna kami ng konti. Kasi meron kami dong spot na lagi namin pinagliliguan sa ilog na yon. Kasi doon sa lagi namin nililiguan na yon, kahit tanghalin tapat ay hindi doon mainit kasi sobrang daming puno. Tapos sobrang lamig pa ng tubig doon. Pero bago pa kami makapunta doon, meron muna kaming tatawirin na isang ilog. Kaya nung papunta na kami doon sa aming spot, ay naging smooth naman yung pagtawid namin sa ilog kasi hindi naman ganun kalakas yung agos. Pero dapat ay maingat sa pagtawid doon kasi sobrang daming malalaking bato tapos ang lulumot pa. Kaya pag nadulas ka doon, pihadong umpog ulo mo sa mga bato. Kaya ang ginagawa namin noon ay hinuhubad namin ang aming tsinelas para makapa namin kung saan yung hindi malumot at madulas na bato na tatapakan namin. At pagkatapos namin tumawid sa ilog na yon, ay diretsong balik ulit kami sa paglalakad. At makalipas ng ilang minuto na paglalakbay, ay sa wakas, ay nakarating din kami doon sa spot na lagi namin pinagliliguan. Talaga naman tagtag ang pagod at sakit ng paa nung pagsugbo ko kasi sobrang lamig ng tubig. Pero doon sa lagi namin pinagliliguan na yon, meron din doon mga muntik mamatay experiences, yung mga tropa ko. Yung isa ay muntik malunod kasi pinulikat yung paa habang nalangoy. Yung isa naman ay muntik tumama doon sa malaking bato nung tumalon siya doon sa taas. Tapos yung isa ay nung nagmamalatarsan siya tapos naputol yung baging, talaga namang plakda yung pagkakabagsak niya sa tubig. As in mga yak-yak yung tropa namin na yun nung pag-ahon kasi hindi daw siya makahinga. Ako'y natatawang naaawa nga sa tropa ko nung mga oras na yun kasi yung harapan na parte ng katawan niya ay sobrang pula.
At yun ang kani-kanilang karanasan doon. Tapos ako lang, ang walang masaklap na karanasan doon dati. Pero akala ko lang pala yun. Kasi nung pagkatapos namin maligo at pauwi na kami, ay bigla lumakas yung agos sa ilog na pinagtatawiran namin. Wala kasi kaming ibang dadaanan pauwi kundi doon lang. Hindi rin naman namin kayang hintayin na humina ang agos noon kasi hapon na. Kaya wala nang no choice kundi tumawid kami doon. Ang plano pa nga namin noon ay palihis kami maglalakad patawid para hindi kami madala ng agos. Takot nga ako ng mga oras na yon, kaya pinauna ko sila para ako na lang yung huling tatawid. At makalipas ang ilang minuto ay nakatawid ng ayos yung mga tropa ko. At nung ako na yung matawid ay talaga namang kabado 20 ako. Konting maling hakbang kasi ay pihadong madadala ako ng agos. Pero kahit kabado ako nun, ay malayo din naman yung natawid ko. Pero nung malapit na ako sa kabila, ay bigla naman natagtag yung bato na tinatapakan ko. Nanda to? Kala ko na mga oras na yun ay madadala na ako ng agos. Pero buti na lang ay nahawakan ako ng tropa ko sa kamay. Oh, wow. Muntik ka na dun. Salamat, boy. Kaya kayo mga repa, ay lagi kayo mag-iingat pag maliligo kayo sa ilog. Lalong-lalo na ngayong Semana Santa. Uso pa naman ang paliligo ng ilog ngayon. Sunod ko naman ay kikwento sa inyo mga repa ay yung mga panahon na nagka-appendicitis ako. Oo mga repa, sa sobrang kulit ko nung bata ako ay nagka-appendicitis ako. Kaya para sa ating mga batang manonood ay stay put ka lang dyan para maiwasan mo magkaganto. Nung elementary kasi ako, pagkatapos kong kumain ng tanghali ay lagi ako nagtatatakbo. As in pagkatapos kong kumain ay karepas agad ako ng takbo papuntang school para maglaro. Kaya anong nangyayari ay inaatay ako. Talaga namang araw-araw tuwing tanghali ay ang sakit lagi ng tagiliran ko, kakatakbo. Tapos one time, noong mga panahong wala akong pasok at mapayapa ako nanonood ng TV, ay biglang sumakit ng sobra yung tiyan ko. As in biglaan, parang akong binody blow noong mga oras na yon. Ang gulat pa nga ng mga tao sa bahay namin nun kasi bigla ako nagsisigaw ng malakas. As in hindi sila lahat magkaintindihan kung anong gagawin. Kasi talaga namang garal-gal ang sigaw ko ng mga oras na yon sa sobrang sakit. At para sa akin, ayun ang pinakamasakit na naramdaman ko sa buong buhay ko. Kaya kung scale 1 to 10, ay 100 ang sakit. Naalala ko pa nga no na kung ano-ano pinagpapapahid ng lola ko sa tiyan ko nun. Una pinahid niya sa akin ay mansanilya, pero hindi gumana. Kaya ang sunod na pinahid niya sa akin ay kamatis. Sunod ay bawang, sunod ay sibuyas. Kalamyas na nga lang ang kulang ay sinigang na. Kahit nga yung tubig na pinabulong sa albularyo na iniinom ng lola ko ay pinahid na rin sa akin. Wash out sa inyo kung meron din ganun ang lola nyo. Tapos maya-maya ay tinawagan ni Tito si Mama at sinabi sa kanya ang mga nangyayari sa akin. Nasa Hong Kong pa kasi si Mama noong mga panahon na yon. Tapos ang sinabi ni Mama kay Tito ay dalhin na daw agad ako sa ospital. Pinigilan pa nga kami dati ni Lola na magpa-ospital kasi magastos daw. Hindi na daw yung kailangan kasi madadala naman daw sa hilot yung tiyan ko. Kaya nagalit si Mama ng sobra nun at pinilit niya si Tito na dalhin na daw agad ako sa ospital kasi baka mapano pa ako. Naalala ko pa nga nun na ang layo ng pinuntahan namin papuntang ospital. Sa sobrang layo ay nakatulog na ako sa biyahe. Tapos nung pagising ko ay nasa operation room na agad ako. Sabi pa nga sa akin ng doktor nun ay bumalik na lang daw ulit ako sa pagtulog. Tapos ang sunod ko nagising nun ay tapos na ang operasyon at si tita nakasama ko. Sabi daw ng doktor ay pumutok daw ang appendicitis ko. Buti na lang daw at nadalagad ako sa ospital kasi mamamatay daw ako pag hindi daw natagtag agad yung appendicitis ko kasi malalason daw ang buong katawan ko. Kaya ang payo ko sa inyo ay magpahinga muna kayo pagkatapos nyo kumain. Huwag yung tatakbo agad kayo katulad nung ginawa ko nung bata pa ako. Kung ayaw nyo matulad sa akin na may peklat sa tiyan na para bang may cesarean. So yun muna mga repa, sana nagustuhan nyo ang ating video. At lagi nyo tatandaan na dapat lagi kayo stay safe.